Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At yun ay tumigil na ang ulan dito sa South Korea. Lakad-lakad muna. Pupuntahan natin itong swimming pool dito na public swimming pool to mga kabayan. Siguro mga 1 linggo nila itong hindi nilagyan ng tubig dahil nagdire-diretso nga yung ulan dito. At minsan ay umaapaw yung tubig dyan sa ilog. Dumidiretso dito. Pero siguro mga next week ay lalagyan ulit nila ng tubig yan. Kita natin. Libre yan mga kabayan. Kahit mga foreigner dito ay pwedeng maligo dyan. At ganito kayaman ng South Korea. Lahat ng tax na kinakaltas sa mga tao ay may pinupuntahan. Hindi katulad sa atin. Napakaraming kurakot. Hindi na malaman kung saan na napupunta yung mga tax na binabayad ng tao. Yan mga kabayan. Ang ganda niyan. Ay, siguro nilagyan na nila ng tubig to kanina. Malinis iyo. Ano? Medyo malalim din pala to. Tagal ko na dito, hindi ko nasubukang maligo dito mga kabayan. Nandun lang sa kabilang bundok, tabi ng bundok yung company namin. Siguro matry ko ditong maligo. Hanggang bewang ang tubig siguro nito. Nagtanong kasi sa akin na kapitbahay ko sa Pilipinas at kasi siya ay gusto ring mag-apply dito sa South Korea. Nag-umpisa pa lang siya mag-aral ng Korean language. Tinanong niya sa akin yung tungkol sa trabaho ko dito, kung lagi raw ba may OT yung company o basic lang yung sinasahod ko. Sabi ko sa kanya, siyempre, minsan nagkaka-overtime, minsan naman hindi. Nung nakaraan nga, halos wala kaming overtime. Basic lang talaga ang sinahod ko nung mga nakaraang buwan. At ang tanong, sabi niya kung basic salary lang daw ba yung sinisweldo dito sa South Korea, ay may posibilidad ba na makaipon? Makakaipon pa raw ba kapag basic lang ang salary dito? Siguro ang sasabihin ng iba dyan, syempre kasi malaki talaga ang sweldo dito eh. Kahit basic lang, ang sweldo dito ngayong taon, monthly salary ng EPS factory worker dito sa South Korea ay 86,000 pesos. Pero hindi lahat ng basic ay nakakaipon. Ano ang dahilan? Unang-una, nakadepende yan kung ilang kayong miyembro ng pamilya. Halimbawa, may 5 kang anak, o ang sweldo mo dito ay 86,000 pesos, kung yung 5 anak mo ay nag-aaral, tapos meron pang nagka-college, ay mahihirapan kang makaipon. Lalong-lalo na kapag palagay natin na doktor ang kinukuha na course ng anak mo sa college, ay hindi ka talaga makakaipon. Ito yung sinasabi ng iba, kaya nga 86,000 pesos, yung sinisweldo dito kahit basic lang makakaipon daw, pero ang pinakapunto dito ay depende sa sitwasyon. Merong makakaipon pero wala pang pinagkakagastusan na malaki. Katulad ko, yung bunso ko elementary pa lang, tapos yung panganay ko grade 11. Kaya makakaipon pa talaga ako. Saka nakadepende yan kung anak mo ay nag-aaral sa private o sa public. Pag sa private lahat nag-aaral yung mga anak mo, ay mahihirapan ka talagang makaipon. Kaya nga nakadepende yan sa sitwasyon, nakadepende yan kung paano ka gumastos. At palagay natin na wala pa kayong anak. Siyempre, yung asawa mo lang yung papadalan mo sa Pilipinas. Sa minimum salary na 86,000 pesos, siyempre, imposible na hindi kayo makaipon yan. Pinaka-importante na tatandaan ninyo ay huwag uunahin ng luho, huwag uunahin ang yabang, huwag bibili ng hindi naman kailangan, at huwag aakuin ang hindi mo naman responsibilidad. At example,
ng inuuna yung yabang. Isang buwan pa lang dito sa South Korea, kumuha na ng sasakyan, hulugan, kumuha na ng hulugan na bahay sa Pag-ibig, kumuha na ng mga hulugan na cellphone. Yan yung example ng inuunang yabang. Hindi makapag-intay, kailangan mo nang mag-ipon para makabili. At example ng bumibili naman ng hindi kailangan. May nakita ka na relo, sale, di ba? Sale. May relo ka na. At saka meron ka rin namang yung cellphone ay may urusan din naman 'yan. O di ba? Nag-sale yung o kaya ay buy one take one na relo o kaya ay G-Shock. Bibili ka tapos meron ka ng urasan sa cellphone, meron ka pang urasan, tapos bibili ka pa ulit kasi namumurahan ka at ang iniisip mo ay makakatipid ka. Pero hindi. Yan yung example ng bumibili ng hindi naman kailangan. Isang beses, may isa akong kakilala na yung inupahan ko dati sa Cavite City, nung binata pa ako. Kilala naman nila ako kasi siguro mga 2 years din ang nakapahan dun sa paupahan nila sa Cavite City. At humingi nga ng tulong kasi nasunugan sila. Nalapnos yung kamay, hindi makapasok sa trabaho. Siyempre, naawa naman ako. Nagbigay ako ng pambili ng gamot. At yun, nakabili ng gamot. Ang masaklap lang nito, halimbawa, kahapon ako nagbigay ng pera na pambilang ng gamot. Kinabukasan, nag-post sa Facebook na nagiinuman sila. Ang sarap pa ng mga pulutan, ang sarap na Red Horse pa ang iniinom. Napaisip ako doon. Iniisip ko, parang mas masarap pa yung buhay ng tinulungan ko kaysa sa akin. Ito namang sinasabi ko ay, ano naman to, kumbaga parang advice ko na lang din sa inyo kasi na-experience ko naman at nakakaipon naman talaga ako kahit minsan ay basic lang yung sinisweldo ko dito. Nasa sa inyo pa rin naman yung desisyon kung makikinig kayo sa mga sinasabi ko. Tungkol sa pag-ipon ng pera ay nakadepende talaga yan kung paano kayo gumastos. Minsan nga, yung mas malalaki ang sinisweldo dito ay sila pa yung nababaon sa utang.